Abay, wala pa pong 2 linggo matapos yung congressman na nanapak ng waiter sa Naga. Isa na naman congressman ang sabit sa kaso. Bakit? Kasi ang congressman na ito, hindi ko alam kung pulpul o sobrang yabang. Papunta raw siya ng Cagayan de Oro sa Terminal 2. Sabi raw nung check-in counter, sir, patingin nga ho nung inyong hand carry. Kasi may sukat kasi yan, may sukat at saka timbang. 11 kilos lang yata ang pwede mong dalhin. Oo. Aba, ang bit-bit ni congressman, sobra-sobra. So sabi raw nung check-in counter, sir, sobra ho kayo. Ano ba laman ito? Damit. Ano pa ho? Abay, sinagot ni Kumag, bomba. O kung hindi ka ba naman pulpul, hindi ko alam kung pulpul ka o mahambog. Parang ayon sa informante ko na tumimbre sa akin, nakasimangot na raw si Kumag. Noong unang tinanong daw, nakasimangot na. Sabi raw, sir, damit. Nung tinanong daw ulit, dahil wala naman silang x-ray, hindi naman nila mabuksan. Ano pa ho, sir? Bomba! Ay kung hindi ka ba naman saksakan ng pulpul kang hayop ka o saksakan ka ng yabang, di pinuntahan ng otoridad. Di hinuli. Bawal yan. Pero ito, mabubuisit ho kayo. Kung si Erwin Tulfo yun, siguradong naghihimas ako ng bakal na rehas. Kung si engineer, baka hanggang ngayon di pa nakakapagpiyansa. Kung si Maiko yon, yung aking IT, baka naghihimas ng rehas o naghihingutuhan kasama ng mga ibang presong babae. Dahil congressman ba yan, abay, nung nagpakilala ro, si Congressman Daguok ako ng APEC Party List. Dali-dali pong pinakawalan ng PNP. It's unfair. It's unfair. Bakit? Sabi ng kanyang abogado, hoy, pakawalan niyo ang congressman dahil ayon sa Section 11, Article 6 ng 1987 Constitution, walang sino mang mambabatas ang pwedeng arestuhin sa mga kasong hindi bababa sa 6 na taon ang sentensya. Ang sentensya, pag ikaw ay napatunayan na yung tungkol sa mga bomba-bomba sa airport na yan, pagbibiro na gano'n, ay 6 na taon ang bilanggo. Sumakto siya sa 6 na taon, so hindi siya nakulong. So pinakawalan din. Si congressman nakangisi pa. Sabi ni congressman, sabi ko na sa inyo Hoy, Congressman Daguok, binoto ka ng tao hindi para maging gago. Binoto ka ng tao para gumawa ng batas. Correct ka dyan. Ha? Alam mo, kaya ako minsan, di ba sa mga teleserye, laging yung mga congressman, mga kontrabida. Naniniwala na ako, malapit na. Mga congressman na abusado, mga congressman na korap. Ha? So, malapit na ako maniwala. Kasi pangalawa na ito yung isa rin, sino ba yung hinayupak na yung apelyido rin noon? Napakahirap din i-spellingin. Sino ngayon Salome? Si Daguok. Daguok ng APEC Party List. Yung isa naman sa ang probinsyano party list naman, yung nanapak ng waiter. Party list din. Kaya nakakahiya itong mga hayop na ito Para mga tigabukid ng mga punyeta. At remember last year, yung isang congressman, party list din, yung ayaw magpa-inspeksyon. Ninudgod yung ID doon sa inspector na sa security. Mga bastos! Mga abusado kayo, mga hayop kayo. Mga bastos. Sus Mariosep. Kaya minsan ayaw kong tumakbo ng congressman, pero pag ganito naman mga kasamahan mo, nako, Diyos ko po. Ang hihingin ko, pag naging congressman, hihingin ko maging chairman ng ethics committee. At pagsisipain ko itong mga pulpul na ito Sus Mariosep kayo. Ano na lang kahihiyan ang dalahon ninyo dyan sa kongreso? Binoto kayo ng tao gumawa ng batas, hindi para gumawa ng katarantaduhan. Hindi para binigyan ka ng otoridad na mambatok ng mga waiter.
Hindi ka binigyan ng otoridad, binoto ng tao para magsabi ka na may bomba ang maleta mo. Hindi ka binoto ng tao para hindi ka magpa-inspeksyon sa airport. Tragis kayo. Kung sino man ang magiging chairman ng Ethics Committee ng Kongreso, sampulan nyo nga ito mga kasamahan ninyo. Nakakasawa na eh. Wala pang 2 linggo, punyeta. 2 abuso kaagad yung pangyayari. 2 mga bagito pa naman ng mga hinayupak na ito. Kabago-bago pa mga lintik kayo, mga congressman kayo. Mga bastos! Mga abusado na kayo. How much more kung mga chairman kayo? How much more kung speaker of the house? Baka pumatay na kayo ng waiter. Baka talagang magdala ka na ng bomba sa aeroplano kung ikaw ang speaker of the house. Tragis kayo. Hindi ko kayo titigilan, ha? Babantayan ko kayo. Wala akong pakialam kung meron kaming ACT-CIS party list. At tsak, yung mga kasamahan ko sa ACT-CIS, sina Congressman Eric Yap, Congresswoman Jocelyn Tulfo at Congresswoman Taduran, susunod sa mga alituntunin. Ha? Hindi mang aabuso. Kayo mga hinayupak, kayo mga abusado kayo, ha? Babantayan ko kayo. Kami sa ACT-CIS, Anti-Crime and Terrorism. Yung ginawa mo, Dagook, under sa terrorism yung hinayupak ka. Magbibiro ka na may bomba yung maleta mo. Kung hindi ka ba naman gago? 2 lang yan. Kung hindi ka pulpul, hambog ka. Ayaw mo questionin. Sino ka ba? Kasalanan mo, overweight yung maleta mo, overweight yung hand carry mo. Tapos ayaw mong inspeksyonin, ayaw mong tanungin ka. Paano man yung sabihin mo, ay sorry ma'am, bawasan ko po, ilan po ba ang overweight? Diba? Ilalagay ko na lang po sa paper bag. Hindi yung damit. Nung una natin, sir, ano po ang laman? Overweight po itong maleta. Damit. Nakasimangot na raw. Sabi ng aking source. Nung tinanong, sir, ano pa ho? Bomba! O kung hindi ka ba naman gago? Saksakan ka ng hambog porque tinatanong ka lang? Sumagot ka ng maayos, maski na congressman ka, so you still have to abide by the law, by the rules and regulation. Mga alituntunin sa airport, pulpul. Correct ka dyan. Mabuti ka lang kung nandoon ako, hampasin ko yung bunganga mo eh. Hindi na ako magsasabing ingungod-ngod. Baka makuha ako. Baka makakasuhan na naman ako. Baka mamaya, yung mga kasamahan niya, biglang mga asosasyon na sa Kongreso, makasuhan tayo. Oo nga, wag na. Delikado. Baka may ma-persona non grata ako sa Kongreso. Alright, bayan, tuloy-tuloy ho tayo. Ito po ang programang Tutok Tulfo Reload. Live na live ho tayo dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz. And of course, live din ho tayo sa Facebook page and of course sa YouTube. Nasa linya ng aming telepono ngayon, Major Querico Tomotorgo, ang hepe po ng PNP Aviation Security Group Station 2. Magandang umaga po, Major Tomotorgo, sir. Magandang umaga rin po, Sir Erwin. Opo. Sir, hingi lang kami ng update at ano po ba talaga ang nangyari? Kasi medyo hindi na po napansin itong pangyayari dyan sa airport na may isang mambabatas na miyembro ng APEC Party List ang nagbiro na may dala siyang bomba, which is a very serious offense kung titignan. Sir, sino po ba itong congressman na ito at kailan po nangyari ito, Major? Sir? Ito pong yung suspect natin with regards to dito sa Presidential Decree number 1727, yung nagbiro nga na may bomba siya. Uh-huh. So nangyari po ito nung Day. July 25. Aha. So ito pong si Congressman Dagook, mayroon po siyang flight bound for Cagayan de Oro. So ang flight niya po is 3:50 p.m. So, noong 2:30, nag-check-in po siya sa counter number 25 sa domestic area na Terminal 2. Mm-hmm. So, habang nag-check-in siya po, in-advisean siya ni Ms. Per Lasangan, yung duty passenger service agent ng counter 25, dahil yung check-in baggage niya ay lumagpas po sa allowed na 7 kilos. Yung check-in niya ang questionable?
Opo, sir, kasi Opo. lumagpas ng 7 kilos. So overweight, Colonel, Major, oversea po. Opo. So, in-advisean siya po na ano niya na lang. Saan? Hello, sir. In-advise na siya na bawasan siguro, Major? Hello, sir? Hello, sir. Hello. Sir, narinig niyo ho ako? Opo, naririnig ko. In-advisean siya na i-hand carry na lang yung iba. Hindi po, yung hand carry niya is 11 kilos. So, in-advisean niya na i-check in na lang po. Kasi lumagpas po sa allowed na 7 kilos. Yung kanyang check-in. Opo, sir. Yung kanyang hand carry. Opo, sir. Oo. So, pagkatapos, sir, ano na ho nangyari? Bali, ang tinanong po siya ni Miss Lasangan na kung ano po ang laman ng kanyang maleta. Bag. Opo. Mm. Tapos ang sabi niya mga damit. Okay. So tapos may further question si Miss Lasangan kung ano po ba bukod doon sa mga damit, ano po pa ba ang mga laman ng bag mo? Oo. So nagsabi po siya na bomba. Nako, Diyos ko po. Oo. So pagkatapos po noon, ni-report ni Miss Lasangan sa kanyang supervisor na Miss Carmen Lutaos at doon po sa security commander ng Philippine Airlines na si Mr. Alan Sansano. Oo. Then pagkatapos po doon, dinala po dito sa station 2, police station 2 ng Terminal 2. Alright, apo. Sa amin. Aha. So habang ginagawa po namin yung dokumento, mga after 4 hours dumating po yung Attorney. Opo, sir. So, yun na nga po, na isinayad niya po yung 1987 Constitution, yung Article 6, Section 11, na nakasad po nga doon na lahat ng mga Mambabatas. mambabatas, na hindi sila pwedeng arestuhin na kung ang penalty ay mababa sa imprisoned years na 6 na taon. Aha. So, kaya ito pong si Congressman Sergio Dagook. Sergio Opo. Dagook, Oo. temporary pong nakalaya. So, pero tinuloy niyo pa rin po yung investigasyon at balita ko gusto pong tuluyan ng Philippine Airlines na sampahan siya ng kaso, Major. Bali, yung lahat ng mga dokumento po nasa amin, kumpleto po. Kaya lang, yung Philippine Airlines po, in-update nga namin kanina kung ano na po ang nangyari. Oo. Pero sabi po ni Attorney Ayambaw, yung Philippine Airlines Legal Counsel, na pinag-uusapan pa nila ni Attorney Mison, yung pinaka-head ng legal ng PAL. Oo. So sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, hindi pa po nasasampan ng kasong itong si Congressman. Pero sir, since paglabag po yung kanyang ginawa, yung pagbibiro niya na bomba ang dala niya, ito po ay labag sa Presidential Decree number 1727. Entonces, sir, pwede ba yun maski na wala ng complainant, kundi ang magiging complainant na ay people of the Philippines na, which is ang PNP na magsampa ng kaso, pwede ba yun, Major? Hindi po tayo pwede magsampa kung wala po yung complainant kasi yung PNP po wala pong personal knowledge doon sa pangyayari. Okay. Hindi lang po magsampa nito yung nakarinig at yung nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Ayun. Magkakaiba po to sa mga ibang kaso na may mga ebidensya tayo, may mga physical evidence tayo. Sampa. Oo. So, iyon na yung pinagbabasihan nyo lang is yung statement ng check-in counter attendant. Agent. Opo, yun po. Oo. So kung hindi na lulutang yon si agent, wala rin kaso si congressman. Wala po. Kasi sa parte po natin, wala tayong personal knowledge kung ano mga pinagsasabi ni congressman nung time na yun. Pero nung kinakausap ng mga investigador, ano sinasabi niya? Nagbibiro lang siya. Bakit niya raw nasabi yun? Ano ho ba? Kasi may nag-inform sa akin, isa pong source, parang nabuisit yata, nairita si congressman na ang daming tanong-tanong at tsetche-buretche. Pinakita niya na yata yung ID niya na House of Representative, tinanong-tanong pa rin yata siya. Kaya nabuisit yata siya, Major. Yun ang pagkasabi sa akin ng aking informer. Pero siya, ano sabi niya? Bakit niya raw nasabi? Hindi po ba tinanong ninyo na, kung bakit mo, sir, nasabi niyo, may dala kayong bomba? Bali, yung nakausap ko po siya, ang sabi niya sa akin,
Ako sir, bakit ganon? Nagsalita ka na may bomba sa bag niyo. Ang sabi niyo sa akin, pagod daw siya, tapos may kuntong problema. Tama ngayon sinabi mo na maraming tanong, kaya nakapagbiro siya ng ganon na may bomba. Pero hindi niya po ba alam, sir, sana pinaalala mo sa kanya, mambabatas pa naman siya na meron tayong presidential decree laban sa, at kahit sa airport naman, sir, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, pag nagbiro ka na may dala kang bombay, talagang aarestuhin ka, Major. Bali, alam niya naman po yun kasi sa airport natin, nandun naman yung mga... Oo, nakapaskil yun. Nakapaskil. Oo. Bawal yung magbiro ng bomba, saka nakalagay doon na na yung presidential decree talaga pinagbabawal na gamitin mo para sa pagbibiro. Ayun. So, ang moral lesson dito, sir, ay huwag magbiro, ng mga bomba-bomba na ganon. Sumunod na lang. Siguro palagay ko, sir, na buwisit to yun. Ako naman, sir, minsan, pag mga ganon, kahit sino naman sa atin, kahit ikaw siguro, Major, pag bumiyahe ka, medyo na-overweight ang bagahe mo, sasabihan ka ng agent na, sir, pakibawasan. Sumunod ka na lang siguro. Huwag ka na magsabi na, alaman yan ay bomba. Ay, hindi naman po pwede yata yun, sir. Opo. Dapat talaga ganun. Medyo maging malumanay tayo, mapagpasensya tayo. Exactly. Medyo tinatanong tayo na maraming tanong. Ano po yan? Policy po yan ng At saka, para sa kapakanan na rin natin ng lahat, sir, ng pasahero, di ba, safety, na makarating tayo sa ating patutunguhan, safe and sound. Dapat wag na natin questionin. Pag kini-question tayo, pag pinabubuksan ng maleta sa atin, sumunod na lang ho. Di ho ba? Opo. Tama po yun. Alright. Police Major Quirico Tomotorgo, hepe ng PNP Aviation Security Group Station 2 dyan sa NAIA. Maraming salamat, Major. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, sir. Mabuhay po ang inyong programa. May pagkahambog nga. Hindi naman siguro pulpul itong damuhong ito. Hambugero lang, mayabang. Kasi nga daw, pinakita niya na yung ID niya na House of Representative. Ang dami pa raw tanong. Putya! Anong pakialam ko maski na Senate of the House ka pang hayop ka? Mahiyak sa balat mo! Putragis, mabuti hindi ka naging Pangulo ng Republika at Congressman ka lang dyan na party list. Kung naging Pangulo ka ba, baka pag pinagtatatadyakan mo yung mga tao ron. Kung party list Congressman ka, abusado ka na. Hindi ka na susunod. Sabi ng informer ko, may kilala ako doon Binigay daw niya yung ID dahil siyempre kailangan makita yung ID. Para i-check sa computer. Nakita House of Representative. Nakalagay daw kasi doon Congressman. Parang nabuisit daw si Daguok, bakit siya tinatanong-tanong pa? Kalukon! At Congressman siya. May kayabangan ka, Totoy. Wala kaming pakialam kay congressman ka, kay senador ka, and this goes for everybody. Di ba? Sumunod tayo sa kalakaran. Kung ang Pangulo nga sumusunod sa kalakaran, sumunod kayo. And it doesn't give you authority na hindi kayo sumunod sa kalakaran porket congressman ka, porket mambabatas ka, porket sinasabi sa Konstitusyon, Section 11, Article 6 na 1987 Constitution, walang sino man ang mambabatas na pwedeng arestuhin kapag yung kanyang kaso ay hindi bababa sa 6 na taon. Kalukon! Tragis kayo. Attorney Nelson Borja, magandang umaga, Attorney. Magandang umaga, Erwin. Ay pakipaliwanag nga itong punyetang batas na ito, itong dapat i-strike out ito sa Constitution, Article 6 of 1987 Constitution, Section 11 na no lawmaker may be arrested for committing offenses punishable by not more than 6 years while Congress in session. Putragis. Kaya si Trillanes nakalusot dahil din dito Ano masasabi niyo? Pwede ba itong tanggalin itong punyetang batas na ito? Useless? Nasa kanila yon. Pero alam mo, dito sa pangyayaring ito, mayroon tinatawag na dissenting opinion dyan. Ang dissenting opinion ay ganito. Dapat isinampa yung kaso, in-question sa prosecutor. So ayaw mo yung investigating prosecutor na to place him under arrest to release him from custody. So medyo may mali doon yung aviation, yung PNP, yung police.
Para sa akin, medyo nagkulang sila dyan because it is not within their authority to interpret the provision of the Constitution. Sino dapat mag-interpret? Yung piskal? Yung proper judicial authorities that includes the prosecutor. Oo nga, no. Tama ka nga. O, dapat yung Kasi- piskal nga. O, dahil hindi naman trabaho ng pulis mag-interpret, di ba, ng batas. At saka there is a presumption of regularity on the part of the arresting officers to effect an arrest at saka to place him under police custody. Mm. So, let the prosecutor decide. Tama, oo. Diba? Oo. At isa pa, dapat naisampa na yung demanda. Tama. Katulad yan, walang demanda na Wala. naisampa. Wala. At saka, Oo. parang nagdadalawang isip ang Philippine Airlines ngayon. Siyempre, congressman yan. Mahirap banggain si congressman. At hindi lang yan, Erwin. Oh. There is an aggravating circumstance. The reason of his position as a public official. Oh, di ba? Sus Ang Maria punto Josep. ko dito, Oh. it is not within their power to decide Oo. or to interpret the provision of that Constitution. Di ba? Tama. Dapat in-inquest nila yan, Oo. inimbita nila Oo. for inquest, Oo. then let the prosecutor decide to place him under arrest. Diba? Medyo mali si Major doon. Baka natakot dahil congressman nga, siyempre, medyo makapangyarihan. Anyway, Attorney Nelson Bora, salamat po sa inyong legal opinion. Tatawagan po namin kayo from time to time pag meron ko kaming question about legal questions, sir. Salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Attorney. Thank you. Sus Maria Josep, Congressman Sergio Dagoc ng APEC Party List. Huwag mo nang uulitin yung katarantaduhan na yan, ha? Huwag mo nang ulitin yung kagaguhan na yan at magmamayabang ka porket congressman ka, ayaw mong questioning ka? It's unfair! It's unfair! Oh, tragis. Lahat tayo dumadaan dyan. Ako ilang beses na nag-excess baggage, tinatanong ko, sinasagot ko. Kanyemas, pwede ko rin napakita yung ID ko, na broadcaster ako, na journalist ako. Pues sana mahiya-hiya ka naman. Wala ka nang pinagkatandaan. Wala ka nang pinagkaiba doon sa isang congressman na ng batok ng waiter. Wala kang pinagkaiba doon sa isang party list congressman na ayaw magpa-inspeksyon ng kanyang security, magpakapkap sa security. Mga abusado kayo. Ayun ako bayan, alam nyo na. Kung still matatandaan nyo, sa 2022, alam nyo na kung anong gagawin dito sa APEC. Kayo naman dyan sa APEC, yung mga board of director dyan, chairman of the board, paki-review nga ho ito. This really sets a bad example. This shows na tama yung sinasabi, yung portray sa mga teleserye ng mga congressman, mga abusado, mga congressman, mga kurap. Sus Maria Josep, Congressman Sergio Dagoc, ayusin mo. Ayusin mo yung ugali mo. Ayusin mo yung trabaho mo. Hindi pa umiinit yung upuan mo sa Kongreso, abusado ka ng putragis ka. Langhiya ka. Pag ibang tao yan, pag ordinaryong tao, pag si Juan, si Maria yan, baka hanggang ngayon naghihimas ng bakal na rehas. O kahit ako. Siguro ako nakakulong pa hanggang ngayon. Putragis. Sus Maria Josep. Nakabangga lang ako ng mabigat-bigat na tao. Halos itakwil na ako ng buong mundo eh. Puro persona non grata ang inabot ko. Pati sa radyo, pinagbawal na ako. Diyos ko po. Halos sakluban na ako ng langit at lupa. My Pero dahil congressman ka, exempted ka. Ganun ba? Kalukuhan! Unyeta.